Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH handang makipagtulungan sa DepEd sa pagtuturo ng sex education. Ilang pasyalan sa Maynila, patok ngayong Chinese New Year. Higit 18 individual na kinabang sa DSWD Walang Gutom Kitchen. Congressman Joel Chua, sinabing 60% ang approval rate ng Quadcom sa survey sa Metro Manila. Pamumuhunan sa power industry, hinihikayat upang mapababa ang gastos sa kuryente ng bansa. Dating presidente ng IPB Rainer Ron, sinabing hindi katanggap-tanggap ang pagkalas ng Amerika sa World Health Organization. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Handang makipagtulungan ng Department of Health o DOH sa Department of Education o DepEd upang tulungan ang mga guro sa pagtuturo ng sex education sa mga estudyante. Layo nito na matiyak na ang aralin ay mas mauunawaan at angkop sa mga mag-aaral. Samantala, iginit naman ng DOH na bukas sila sa diskusyon ng Comprehensive Sexuality Education at kanilang inaabangan ng bagong bersyon ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Dagdag pa nila, nasa tamang direksyon ang ginawang hakbang ni Senator Risa Ontiveros dahil ang ganitong kahalagang issue ay nararapat ng pag-usapan. Sa ibang balita ay pinalawak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benepisyo nito para sa peritoneal dialysis na ngayon umabot na ng halos 1.2 milyon pesos. Saklaw ng mas pinalawak na package ang iba't ibang modalities ng renal replacement therapy batay sa edad. Para sa mga matatanda, ang benepisyo ay nasa mahigit 300,000 piso at 500,000 piso, depende sa kakailanganing dialysis ng pasyente kada araw. Habang sa mga batang pasyente, nasa mahigit 500,000 piso at 700,000 piso ang saklaw ng continuous ambulatory peritoneal dialysis at nasa mahigit 700,000 piso hanggang 1 milyon at 200 piso naman ang inaalok sa automated peritoneal dialysis. Maliban sa Binondo, Maynila na nakasanay ng puntahan ng karamihan sa tuwing sasapit ang Chinese New Year, ilan lamang sa mga parke sa Maynila ngayon ang patok at dinadagsa ng mga chikiting maging ng mga young at heart. Ating yan tuklasin mula kay Princess Castro. Ngayong Chinese New Year, bukod sa Binondo ay isa sa patok na pasyalan ngayon sa Maynila ay ang Manila Ocean Park at ang Philippine Biodome. Sa Oceanarium section ng parke ay masasaksihan ang Mermaid of the Serpent Depths at Serpent of Renewed Beginnings exhibit kung saan ito ay batay sa Chinese mythology para sa temang transformasyon, katatagan at kasaganaan. Sa exhibit na ito ay masasaksihan ang hypnotic underwater dance ng mga mermaid at merman na ipapamalas kung ano ang naging gampanin ng mga serpiente sa sinaunang alamat, gayon din ang simbolong koneksyon nito sa Lunar New Year. For the mermaid certain depth or a serpent, we have two schedules. We have until the 31st, we have 11 a.m. and at 2:30 p.m. po here in the Oceanarium area. Bukod sa Oceanarium ng Manila Ocean Park, ay maaari ding bisitahin ang Philippine Biodome sa tabi nito kung saan tampok ang human-made ecosystem para sa mga halaman, hayop at fungi. Maaari ding makapagpakuha ng litrato sa mga trained birds ng parke, gayon din ang interaksyon sa mga ito. Ang naturang pasyalan ay ang kauna-unahan at natatanging biodome sa bansa na kamakailan lamang nagbukas. At para kumpletuhin ang Chinese New Year experience ngayong Year of the Wood Snake, huwag palampasin ang Creepy Crawlies area kung saan iba't ibang reptiles gaya ng ahas ang masasaksihan dito. At dahil wood snake ang bida ngayong taon,
Highlight sa naturang parke ang iba't ibang uri ng python snake na dinesenyohan ng prosperity tree. Bukod dito ay maaari ring makapagpa-picture at mahawakan ng isa sa kanilang Syria ball python. Sa kabilang banda, ipinaliwanag din ni Tarosa kung paanong ang parke ay hindi dumedepende sa tubig ng Maynilad. We promote that we harvest rainwater, so we are actually 80% not dependent on our Maynilad, but we can produce our own water in the facility of Manila Ocean Park, and we're also reducing our carbon imprint. We're having an 800 watts of solar panel that being used in the whole facility. Samantala, para sa mga nais na humabol at gustong ma-experience ang Chinese celebration ngayong Lunar New Year, hindi pa huli ang lahat dahil marami pang mga kaganapan at mga tourist spot na maaaring puntahan sa Binondo, gaya na lamang ng mga dragon dance at performances sa mga kalye, gayon din ang mga nagsasarapang Chinese food at mga pampaswerteng kagamitan at souvenirs. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patuloy na pinagtitibay naman ng Pilipinas at India ang diplomatikong relasyon nito, partikular na sa sektor ng turismo at sa ibang aspeto na maayos na pamamahala. Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs o DFA kung paano ito naging aktibo sa pagproseso ng e-visa ng mga Indian na pumapasok sa Pilipinas. Habang Department of Tourism o DOT naman ay ibinahagi ang pagpapatuloy ng direktang Manila to India flights ngayong taon. Positibo ang DOT na mas lalago pa ang mga turista sa Pilipinas dahil sa magandang relasyon ng dalawang bansa. Samantala, sa loob lamang ng isang buwan ay naitala na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 18,000 individual na napagserbisyo nito mula sa programang Walang Gutom Kitchen. Yan ang balitang aking hatid. Umabot sa mahigit 23,000 hot meals ang naipakain ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nagpupunta sa Walang Gutom Kitchen nito sa Pasay. Pagbabahagi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, magmula noong opisyal na inulunsad ang programa ay nakapaghain na ito ng 23,000 at 245 hot meals sa higit 18 individual, kung saan ang karamihan sa bilang na ito ay mga pamilya at bata na nasa lansangan. Paglilinaw ni Dumlao, bukas ang kitchen ng DSWD sa lahat ng mga nagugutom, anuman ang estado sa buhay. Nasa mahigit 400 naman ang bilang ng mga volunteers sa programa na nakatoka sa paghahain ng pagkain, pagsubaybay sa pila at pagbibigay serbisyo sa mga education sessions ng kagawaran para sa mga bata na naroon. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patuloy ding namamahagi ng tulong ang DSWD sa mga pamilya na nasa recovery phase mula sa bagyong Christine at Pepito noong nakaraang taon. Nasa mahigit 1,000 pamilya sa Daraga Albay ang lubhang apektado rin ng nagdaang share line. Tiniyak naman ng DSWD na kaagapay ng bawat individual ang kagawaran upang makabangon ulit mula sa sakuna. Para sa lagay ng panahon, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at ilang mga pagkidlat-pagkulog sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas at Dinagat Islands dahil sa epekto ng shear line. Gayon din ang epekto nito sa Palawan at natitirang bahagi ng Visayas na makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Habang magdadala naman ng northeast monsoon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, gayon din ang epekto nito sa Metro Maynila at natitirang bahagi ng Luzon, kung saan makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mahihinang pag-ulan.
Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog naman ang mararanasan ng Mindanao, bunsod ng easterlies. Susunod sa News Force. DA inilunsad ang Mobile Soil Laboratory para sa pagpapalawig ng agrikultura. BOC pinalawig ang seguridad sa mga pantalan gamit ang bagong mobile X-ray machine. BI inarestong umano'y miyembro ng malawakang sindikatong Luffy Gang mula sa Japan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.